Wala kang nagawa dito sa distrito namin. Wala kang naging trabaho dito. Ngayon, Claire Castro, kung makapagpapakita ako ng isang nagawa o naitulong ni Vice President Sara Duterte doon sa mismong distrito ni Abante, edi madedebunk ka. O fake news ka na naman. Kung ano-ano naman pinagsasabi mo. Tignan mo nga naman ang isang propagandista. Ang propagandista talaga, makapanira lang talaga. So ngayon, kinakampihan niya si Benny Abante. Kasi nga si Vice President Sara Duterte ay tinira-tira niya si Abante sa isang rally. Ngayon, nagsalita yung anak niya. Ngayon, may vlog si propagandista Claire Castro. Pakinggan natin to ha kung paano niya iti-twist. So medyo bilisan lang natin to ng konti yan para kasi medyo mabagal siya magsalita guys. Alam niyo naman parang batibot. O eto. Anong sinabi ngayon nung anak ni Congressman? Kayang takpan ng inyong Congressman Abante. Tama, Attorney Princess to, abogado din. Sige, O abogado din. Pare-pareho kayo. Abogado yan. Abogado si Bibi Sara. Abogado ka din. tuloy. ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Kakulangan ha. Ang sinasabi dito, kakulangan ng serbisyo. Tignan nyo kung ano sasabihin ni Claire Castro. Nako. Nako. Ang title nito mga ka-clear, wait. Tignan nyo. Titignan nyo yung title ha. Wait lang. Ewan ko lang kung hindi pa, kung bakit ba bulag na bulag yung mga taong naniniwala dito kay Claire Castro. Attorney Princess Abante, taas ang sinupalpal si VP Sara Duterte. So in other words, ang pinariringgan niya, wala ka namang nagawa. Teka. Ang sabi dito, balita, Attorney Princess Abante, tahasang sinupalpal si Bibi Sara, saan niya ay pambabastos kay Congressman Benny Abante, Maynila, Abril. Wala namang sinabing, in other words, wala kayong nagawa. Paano mo na i-derive to, propagandistang Claire Castro, na ang sinasabi ni Princess Abante ay wala silang nagawa o wala siyang nagawa? Ang sinasabi dito ni Princess ay may kakulangan sa serbisyo. Ngayon, Claire Castro, kung makapagpapakita ako ng isang nagawa o naitulong ni Vice President Sara Duterte doon sa mismong distrito ni Abante, edi madedebunk ka. Ganun yon. Edi madedebunk ka ngayon. Isa lang ang kailangan kasi sinasabi mo, paano ba ito? Ibig sabihin, walang nagawa. Sige, tuloy muna natin to bago natin ipakita yun ha. Wala kang nagawa dito sa distrito namin. Wala kang naging trabaho dito. Hindi naman yan yung sinasabi. Sinabi ba niyang walang nagawa? Ang sinabi niya, kakulangan ng serbisyo. Kapag sinabi mo kasing wala kang nagawa, zero, wala, nga, ek, nada. Ang sinasabi mo, walang nagawa, sabi niya, may kakulangan. O fake news ka na naman. Kung ano-ano naman pinagsasabi mo. Parang wag kang magmalaki. Wala kang ginawa. O inulit pa niya, huwag kang magmalaki, wala kang nagawa. Sinabi ba niya yan? Yan yung pagkakaintindi mo, talaga abogada ka? Yan yung pagkakaintindi mo ng kakulangan sa serbisyo ay walang nagawa? O sige, mamaya papakita ako sa'yo. Kundi manira. Di ba? Ganun dating di ba? Ala, ganun daw yung dating. Sa'yo lang. Kasi propagandista ka nga. Basta makasira ka lang. Kung ano-ano na yung meaning na naiisip mo. Yung naiisip mo na ibig sabihin, yung kasiraan. Kasi nga propagandista ka. Wala kang ginawa, kundi manira at mamintas. Hindi naman niya sinabi yan. Trabaho mo mismo, hindi mo pa magampanan. Tingnan nyo ha. Trabaho mo mismo, hindi mo pa magampanan. Pagpapakita siya ngayon dito ng katarantaduhan. Yon ang dating sa atin, mga ka-clear na Hindi, sa'yo lang. sinabi. Sa inyo lang mga tanga. Ano nga ba magtrabaho? Paano nga daw ba magtrabaho si Vice President Sara Duterte? Tignan nyo kung ano yung kanyang ipapakita. Okay? Sige. Tingnan natin to. Pakita ko lang mga ka-clear. Pakita ko lang para siguro ma-justify naman. Maja-justify daw kung paano magtrabaho si Vice President Sara Duterte. In this case, dito sa District 6 o sa Maynila. Sabihin na nating kabuuan. Pero ito particular sa District 6 kung saan congressman at re-electionist si Benny Abante.
Vice President na siya. Tignan nyo kung ano yung papakita niya. Ato. Aba, kailan ba to? 2021 to mga ka-clear. O Mayor 2021. Ano si Vice President Sara nung May 2021? si VP Sara ha. Ano daw? Ka-clear ha. Oh. Pakita ko lang para siguro ma-justify naman. Ma-justify ha para may pakita kung ano yung trabaho, kung paano magtrabaho si Vice President Sara. Ato. Hmm. Aba, kailan ba to? 2021 to mga ka-clear. O Mayor si VP Sara ha. Mayor si VP Sara, doon pa lang debunk ka na. Anong connection ngayon nang ipinapakita mo, May 2021, mayor siya ng Davao. Paano nga rin siya tutulong doon sa Manila, sa district ni Abante? May 2021, hindi pa Vice President si Sara Duterte. Pero yon yung ginagamit mong justification para ipakita mo kung paano magtrabaho si Vice President Sara Duterte. Anong katangahan yan? Abogada ka pa naman. Propagandista ka nga lang. Kung ano-ano na lang gagamitin mo para makapadira. O sige nga, pagbigyan natin to. Ano sabi ng COA? COA flags Davao City's 9.489 billion assets. Nun pa lang pala namamayagpag na si VP Sara sa mga So paano mo ngayon i-justify yung pagtatrabaho niya? Ang nawala siyang naitulong, wala siyang nagawa sa District 6. Sabihin na natin, totoo yan. Hindi pa rin konektado sa trabaho niya kasi mayor siya dyan eh. Ang galing mo ding propagandista ka talaga. flags. Oh, Iba, Response to COA report questioning the validity of Davao City government assets worth 9.489 billion. Mayor o basahin mo in 2020 Ayan in 2020. Ba't mo linaktawan yung date? Kasi sunog ka. Kasi mayor siya ng Davao. Anong kinalaman niya sa distrito ni Abante? O di ba? Dinebunk mo yung sarili mo sa sarili mong citation. Unang-una, hindi pa siya, mayor pa lang siya. Pangalawa, anong problema ngayon? Paano siya tutulong doon sa distrito ni Abante kung mayor pa siya? Debunk ka kaya ayaw mong basahin yung mga dates. Tingnan natin. Sara, sabi SEDA, COVID-19 community quarantine restrictions prevented the city from making a physical inventory of these assets. Yun ang sabi niya, ha? Diba? Ngayon? So, pero, mga clear, ito. Honorable. This Addictus Rex. Addictus. Tinatanga ka na. Tumatawa ka pa, tanga. Saka din eh. Sabi ni Addictus, honorable. Sige, ito, pakita ko lang mga clear. Hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo before to. Pero, ano lang natin? Hapyaw lang tayo, hapyaw. Magpapakita pa siya ulit kung paano i-justify yung pagtatrabaho daw ni Vice President Sara Duterte kaya wala siyang naitutulong sa District 6. Pakita mo. Fact check, COA flag issues in OVP programs is pending. This is December 11, 2024. Okay? Ito ba yun? No, Hindi totoo, teka. Bakit nilagpasan mo yun? Fact check, COA flag issues in OVP programs is pending. This is December 11, 2024. While COA gave Duterte's office an unmodified opinion in 2023 financial statement states auditors have also flagged several issues. Okay? Ito ba yun? Hindi totoo na-cleared na siya mga ka-clear ha. Pero meron silang unmodified opinion, 'di ba? Na wala nga na clear nga siya. Pero meron pa daw mga iba. Ba't hindi mo binabanggit 'yun? Sabi ito, false. Clear na daw si VP Sara ng COA. Sabi ng false. Ng Rappler, ha? So hindi yata ito mga clear. Wait lang. Rappler na naman. So ngayon, sabihin na natin, totoo lahat 'yan. Meron na bang resolution na napatunayan nga na yung mga flag na yan ay hindi nila ma-justify? Wala pa naman, di ba? Flag pa lang naman May pagdududa. So binibigyan sila ng chance para i-clear yung mga yan. So bakit mo gamit na gamit yung mga yan ngayon? Abogado ka pa naman. Di ba nga? Innocent until proven guilty. Guilty na ba si Vice President Sara Duterte? At ano ba ang koneksyon niyan sa trabaho niya bilang Vice President sa District 6? Sige nga, opisina niya yan OVP yan Ano ba yaman yan? Sige, punta na tayo dito sa Ang sinasabi niya kanina, hala,
Vice President Sara Duterte, wala kang ginawa. Ito yung naiintindihan natin, mga kaklirak. Para bang ang sinasabi niya, puro intriga. So, bottom line, ang sinasabi niya, walang nagawa si Vice President Sara Duterte doon sa distrito ni Congressman Abante. Ang sinasabi nung anak, kulang yung serbisyo. Pero ayon sa ating pinakamamahal na Yusek Claire Castro, ang sabi niya ay walang nagawa. Totoo ba? O, puntahan muna natin ito. Ito yung District 6. Okay. Ito yung distrito ni Abante. Saan na ba yun? Ayan. Okay. So, kasali dito, the district consists of barangays 587 to 609 of 5 Eastern Manila District of North Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, Santa Mesa, bordering Makati, Mandayuro, bla bla bla. Dito tayo mag-focus sa Pandacan. So, sinabi ko kanina, debunk ka na, fake news ka na kung meron akong maipapakitang ebidensya na ginawa ni Vice President Sara o nag-extend siya ng tulong sa distrito ni Congressman Pastor Namo Abante. Madedebunk ka ngayon, Claire Castro. O eto, puntahan natin dito. Balik tayo dito. Yan, dito. O, Office of the Vice President. Tandaan nyo kanina, Pandacan sa sakop ni Abante sa District 6. O, tulong sa fire victims sa Pandacan. O, balik natin. Baka nakalimutan nyo. Yan o. O, kasali ang Pandacan sa sakop ni Abante. Di ba? Oh, balik tayo dito. Tulong sa fire victim sa Pandacan. January 16, 2024. Oh, manood ka, Claire Castro. Meron oh. So fake news ka na namang hayop ka. Pasensya ka na. Yan ang tingin ko sa'yo. Tinatarantado mo mga Pilipino. So, hayop ka. Oh, nagpaabot ng Office of the Vice President ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Pandacan, Manila noong January 12. Mahigit 400 na pamilyang apektado ng sunog sa barangay 849, 850 at 852. Ang dami pala, 400 pamilya ang natulungan. Nanguna ang OVP, Disasters Operations Center OVP sa pamamahagi ng kabuuang 464 relief bags ng mga biktima na sunog na mahagi ng food packs, bottled water, ang OVP, DOC sa mga emergency responders at volunteers na nanguna sa pag-apula ng sunog noong January 11. Hindi lang din pala yung mga nasunugan, pati yung mga responders pala, binigyan din ng tulong. Ayun Office of the Vice President. Pero kung anong napapansin nyo dito? Walang pangalan, walang picture. Office of the Vice President, Relief Operation, walang Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Wala. Office of the Vice President lang. Ayun Pero ba kayo nakikita dito? Ayun walang pangalan OVP lang. OVP. Asan? Hindi katulad nung iba na balat na lang ng candy, lalagyan pa ng pangalan at mukha, mga hinayupa. Paano yan, Claire Castro? Di-debunk ka ngayon. Doon sa paniwala mo o doon sa pagkakaintindi mo sa sinabi ng anak ni Abante. Propagandista ka talaga. Akala ko ba, ikaw ang may sabi, research. Kung ano pala, ano bang dapat mong gawin pag, ganito, wala pala siyang natulungan doon sa distrito ni Abante. Zero, wala man lang siyang naitulong. Yan palang ibig sabihin ng anak ni yung anak ni Abante. Mag-research nga ako, meron kaya? Punta ka lang sa OVP, Meron. Akala ko ba research. Asan yung research mo ngayon? Di ba sabi mo, wag paniwalaan. Kapag may sinabi yung tao o may balita, wag paniwalaan agad-agad. Kailangan mga ka-clear ng research. Asan ang research mo ngayon? Wala. Kasi propagandista ka. Gusto mo lang talagang mangira.